kinamumuhian niya ang kasalanan, pero hindi ang makasalanan. Walang masama sa pagdarasal, kailangan yan. Sa pagsisimba, kailangan yan. Sa pagninilay at pagiging maalam sa kautusan, kailangan ng lahat ng yan. Pero kung kulang ang lahat ng yan, kung yan lang, hanggat hindi pa tayo nakararating ng langit, may ibibigay pa tayo, may isasakripisyo pa tayo, makapagpapatawad pa tayo, makapagmamahal pa tayo. Narinig natin sa Ebanghelyo ang sinabi ng Panginoon sa atin, paalala ng Panginoon sa atin. Ang sabi niya, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos o kung ang kabanalan ninyo ay tulad lamang ng kabanalan o pagsunod sa Diyos ng mga Eskriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ko nga, ito'y paalala sa atin, lalong-lalo na sa atin ng mga laging nagsisimba, laging nagdarasal, nagninilay ng salita ng Diyos, nagkakawang gawa, nag-iistasyon ng krus, lalo na ngayong mga mahal na araw, nag-aayuno, sapagkat ganito at doble-triple pa dito ang mga Eskriba at Pariseo. Mas may oras sila sa pagdarasal at very faithful sila dyan. Mas may takdang oras sila at panahon para sa pag-aayuno, paglilimos. At very faithful sila dyan. Kabisado rin nila halos sa mga kautusan. At maalam sila sa pagpapaliwanag ng banal na kasulatan na para sa kanila ay very basic para sa kaligtasan. Nevertheless, sa kabila ng lahat ng yan, kulang pa rin ang pagsunod nila. Kulang pa rin para sa Diyos, para kay Jesus, ang kabanalan nila. Ang tanong ay, saan nga ba sila nagkulang? Para hindi na natin maulit yan. Well, maraming pwedeng anggulong tingnan. Pero ang isa sa nakikita ko po ay ang kawalan nila ng ugnayan, ang pagiging sarado nila sa mga makasalanan. Hindi nga ba't ang isa sa ibig sabihin ng salitang Pariseo ay separated one? Ang taong hiwalay o inihiwalay ang sarili sa karamihan sapagkat para sa kanya, siya ang banal, siya ang maliligtas, siya ang mahal ng Diyos. Samantalang ang iba na kanyang hinihiwalayan ay hindi mahal ng Diyos, hindi maliligtas, hindi malinis, hindi mabuti, mga makasalanan. Pero ang kabanalan ba ng Diyos ay ganyan? In the first place, bakit magkakatawang ng tao sa makasalanang mundong ito? Ang Diyos na si Kristo, kung gusto niyang ihiwalay talaga ang kanyang sarili sa makasalanang mundong ito. Bakit niya sasabihin ang pinakapakay niya ay ang hanapin at iligtas ang mga makasalanan o naliligaw ng landas? Bakit siya mababansag ang kaibigan ng mga makasalanan kung hindi siya nakita na madalas kasama ng mga makasalanan? Bakit siya tumawag ng isang kilalang makasalanan, si Mateo? At bakit siya nagpaimbita mismo para mapunta, matuloy sa bahay ng isang kilalang publikano, si Zaccheo? Sagot, dahil ang kabanalan ng Diyos ay ganap at kumpleto. Hindi katulad ng kabanalan na incomplete o hindi ganap, kabanalan ng mga Eskriba at Pariseo. Sinasabi nating hindi ganap or incomplete dahil kabanalan pa rin naman ang isinasagawa nila. Walang masama sa pagdarasal, kailangan yan. Sa pagsisimba, kailangan yan. Sa pagninilay at pagiging maalam sa kautusan, kailangan ng lahat ng yan. Pero kung kulang ang lahat ng yan, kung yan lang, lalo pat kung gagayahin natin ang mga Eskriba at Pariseo na mawawalan tayo ng kahit konting kaugnayan o concern man lang sa mga makasalanan. May kaugnayan ang Diyos. Hindi sarado ang Diyos sa mga makasalanan inasmuch as hinahangad niya ang pagbabago ng mga yan. At yan po ang narinig natin sa ating unang pagbasa. No wonder, hindi katakataka na kung bakit nang sabihin ng Panginoon sa Matthew 5:48, be perfect as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo tulad ng Ama ninyong nasa langit. Ay sinabi rin niya sa Luke 6:36, be merciful as your heavenly Father is merciful. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Na kung mapapansin po ninyo, parang iisa lamang ang paraan ng pagkakakonstruct ng mga pangungusap. Nagkaiba lamang sa dalawang salita. Yung isa, maging ganap kayo. Yung pangalawa, maging mahabagin kayo. Pero hindi nga kaya iisa lamang talaga ang katotohanan ng pinupunto ng dalawang pangungusap na ito. At ito ay yung katotohanan ang kaganapan
ang kakompletuhan, ang kabanalan ng Diyos ay nasa kanyang pagiging mahabagin. The perfection of God is in His compassion. Mas nakukumpleto, mas nagiging totoo, mas nagiging ganap ang kabanalan ng Diyos kapag ang minamahal niya ay hindi lamang ang mga mabubuti, kundi pati na ang mga masama. Kung pinapapatakpan niyang patuloy ang ulan at kung pinasisikat pa niyang patuloy ang araw sa parehong mabuti at masasama. Which I think makes sense, a lot of sense. Because with compassion comes love, comes kindness, comes forgiveness, and other characteristics of God. Yes, God is totally other. He has nothing to do with sin. He hates sin, pero hindi siya sarado sa mga makasalanang tao. Di ba't may kasabihan nga, He hates sin, but not the sinner. Kinamumuhian niya ang kasalanan, pero hindi ang makasalanan. Sapagkat kung namumuhi siya, sasarado niyang tuluyan ang pintuan ng kanyang puso at kalooban. Pero katulad ng ating napakinggan sa ating unang pagbasa, hinahangad pa rin niya ang pagbabago at pagbabalik loob ng mga yan. For God, they are just lost. Lost. Nawawalang tupa. Hindi sila doomed. At kapag nawawala, hinahanap. At ang hinahanap na nawawala, mahalaga. Iiwan nga ng Panginoon, di bang 70 para lamang sa isa? At hindi nga ba't ang sabi rin niya ay mas nagkakaroon ng kagalakan sa langit para sa isang nagsisisi, tumatalikod sa kaniyang kasalanan. Kaya nga kung gusto po nating maging ganap, maging kumpleto at huwag magkulang ang ating kabanalan, ang ating pagsunod sa Diyos, maging mahabagin din tayo. Huwag nating isiping tayo lang ang maliligtas, tayo lang ang tama, tayo lang ang mahal ng Diyos. Sapagkat kung magkakaganon, magiging mayabang din tayo tulad ng mga Pariseo. At maliwanag ang sinasabi ng Panginoon na kinaawaan niya ang mga mapagkumbaba, samantalang kinakalaban niya ang mga mayayabang. Ang tunay na kabanalan ay hindi dapat maglayo, kundi lalo pang dapat na maglapit sa atin sa ating kapwa. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi na ang pagmamahal sa Kanya ay pagmamahal sa ating kapwa. Kaya habang tayo lumalapit sa Kanya, mas nagiging malapit din sana tayo sa ating kapwa. And yes, kahit sa mga alam nating nagkakasala, hindi para konsintihin sila, hindi para payagan ang maling ginagawa nila, kundi para iparamdam din naman sa kanila na mahal pa rin sila ng Diyos. May puwang pa rin sila sa kalooban ng Diyos. At maging sa kalooban natin, sapagkat yun naman ang makapagpapabago sa kanila at hindi ang ating walang pakundangan at walang pusong panghuhusga. Sa Ebanghelyo, mapapansin natin paano ba binago ni Kristo ang mga makasalanan. Sige nga, hinusgahan ba niya? Tinalikuran ba niya? Niininsulto ba niya? Hindi. Minahal niya. Kung hindi man sila nagbago, sila na ang magdadala. Pero ang Panginoon hanggang sa huli, minamahal siya. Hanggang ngayon, naalala ko tuloy yung, minsan kasi may nag-confide sa akin na isang ginang, idinadaing niya ang kanyang anak. 3 ang kanyang anak, pero yung isa daw niyang anak, pasakit ulo talaga. Nandung nagdroga, nagnakaw, nagkautang-utang pa ang kanilang pamilya. Father, sabi niya, sakit ng ulo ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Parang gusto ko nang sumuko para sa anak ko. Well, ang sabi ko sa kanya, kaya siguro ikaw ang naging nanay niyan eh. Dahil alam ng Diyos na magkakaganyan. Hindi naman siguro ialaw ng Diyos na mangyayari yan. Kung alam niyang ito ay sobra sa iyong kakayanan. Kaya mo. At sa palagay ko, sinasagad lang ng Diyos ang pagiging nanay mo. Kinukumpleto lang niya, pinapaging ganap lang niya. So much so na para mahalin mo bilang ina, hindi lang yung matitino mong anak, kundi pati na rin, baka nga dapat ay mas lalo pa yung pasaway mong anak. Kinukumpleto lang ng Diyos ang pagiging nanay mo. Kinukumpleto at pinapagiging ganap ng Diyos ang kabanalan mo. Kang susunod. Tingnan mo kako ang ating Panginoon. Hanggang sa huli, naibigay na niya ang lahat, nagbigay pa rin. Inisip pa rin niya maging ang kalagayan ng mga taong mismong pumatay sa Kanya. Ama, patawarin mo sila.
sapagat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba sobra na yan? Pero mainam na yung sobra kaysa magkulang. Kaysa naman, akala natin okay ang lahat sa atin dahil nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, pero pagdating natin sa harap ng Diyos, Father Fidel, ang kabanalan mo, yan lang. Wag naman. Tandaan po natin na ang kalangitan ay the best. Kaya para sa mga the best din yan. The best kong magmahal. At yung the best kong magmahal, yung mamahalin ng lahat, kahit ng ating mga kapintasan at kasalanan. Hindi nga ba't yun ang the best na tao para sa atin? Sabi nga yung perfect love can love even our imperfections. Love is at its best when love can love us even at our worst. Sana maging ganito rin tayo dahil ganito ang ating Panginoong Jesucristo. After all, di naman totoo yung biro lang naman talagang sobra ka ng langit. Sobra ka na hindi ka sobra ng langit. Hanggat hindi pa tayo nakararating ng langit, may ibibigay pa tayo, may isasakripisyo pa tayo, makapagpapatawad pa tayo, makapagmamahal pa tayo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.